Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Madalas kapag sinasabi natin na simbang gabi, ang ating iniisip ay sakripisyo at meron tayong ipinapanalangin o kaya hinihingi sa Panginoong Diyos. Kaya nga minsan tinatanong sa akin ay ano ba yung iyong wish sa iyong pagdalo ngayong simbang gabi. Pero mga kapatid, ang simbang gabi ay hindi lamang dahil meron tayong hinihingi sa Diyos. Kung hindi, sabi ko nga kanina, ang simbang gabi ay paalaala sa atin, katulad ng mahal na Birheng Maria, hinuhubog sa atin ang Diyos, si Jesus. Kaya nga sa loob ng 9 na araw, tayo ay nagsisimba, nakikinig ng mabuting balita, nagninilay. Hindi lamang para maibigay ang gusto natin, kung hindi para mahubog ang Panginoon sa atin. Upang kapag dumating ang Kapaskuhan, ating masasabi na isinilang si Jesus sa ating kalooban. Kaya nga po ngayong araw na ito, unang araw ng simbang gabi, ibinibigay sa ating ebanghelyo ang patotoo tungkol kay Juan Bautista. Dalawang bagay po ang hinuhubog sa atin ngayong simbang gabi. Dalawang L. Yung first L is light, yung liwanag. Maganda po yung sinabi ni Jesus tungkol kay Juan sa ating ebanghelyo sa ngayon. Ang sabi ni Jesus, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ang kanyang description tungkol kay Juan, parang maningas na ilaw na nagliliwanag. Kaya nga kapag panahon ng simbang gabi at Kapaskuhan, balot ng liwanag ang ating simbahan upang ipaalaala sa atin, paparating na si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan. Pero pinakita sa atin ni Juan Bautista na ang mahalaga ay tila paghalaan ng pagdating ng liwanag. Kung hindi yung tayo mismo ay mabuhay sa liwanag. Kaya nga paulit-ulit, ano ang tawag ni Juan? Repent, magbago. Kaya nga ang sinasabi po sa ating unang pagbasa, Propeta Isaías, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Kasi kapag laging nasa katuwiran at matuwid yung ating ginagawa, pwedeng masabi natin na tayo ay nabubuhay sa liwanag, katulad ng halimbawa ni Juan. Pero ang sabi rin sa ating unang pagbasa, sa gawang masama, ang kanyang sarili ay iniiwas. Parang sinasabi ni Propeta Isaías, wag lamang gawin kung ano ang mabuti, kung hindi iwasan din ang masama, para tayo ay makapamuhay sa liwanag ng Panginoon. Yan po yung unang hamon sa atin. Ang simbang gabi ay panahon para tignan natin ano bang aspeto ng ating buhay kailangan baguhin ng Diyos upang tayo ay makapamuhay sa liwanag, para tayo ay makaiwas sa kasamaan, para tayo ay makapamuhay ng matuwid. Yung first L is light, liwanag. Sa loob ng 9 na araw, habang tayo ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, tulad ni Juan Bautista, tayo din ay nakapamumuhay sa liwanag. Pangalawang L, ang mahalaga ngayong simbang gabi, is love, yung pag-ibig. Kasi kapansin-pansin na pinuri ni Jesus yung patotoo ni Juan tungkol sa kanya. Pero mayroong magandang sinabi din dyan si Jesus. Ang sabi ni Jesus, ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit na patotoo kaysa kay patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama. Parang sinasabi ni Jesus, oo, mahalaga yung witnessing ni John. Pero yung pinakamahalaga, yung ginagawa mismo ni Jesus. Ano yun? Ang lahat ng ginagawa ni Jesus, alam po natin, ay tanda ng pag-ibig. Kaya ibinigay sa atin ng Ama si Jesus ay dahil sa kanyang pag-ibig. At ang lahat ng pangangaral, pagpapagaling at ginagawa ni Jesus ay buhat at tanda ng pag-ibig. Yan po yung pangalawang hamon sa atin.
Ang panahon po ng simbang gabi ay panahon para tayo ay lumago sa pag-ibig. Upang wag nating kalilimutan na ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos si Jesus ay walang iba kung hindi dahil sa kanyang pag-ibig. Kasi baliwala anuman yung sinasabi ng ating kapwa tungkol sa atin, kung tayo naman ay hindi nagpapakita ng pag-ibig sa ating pamilya at sa ating kapwa. Kaya nga ito po yung pangalawang ating hilingin. Ngayong simbang gabi ito ay mahubog din sa atin ang pag-ibig. Kasi ang sabi nga natin, si Jesus mismo ang patunay ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Alam po nyo, sa aming pamilya, hindi kami mahilig sa mga pictures. No? Sabi namin, iilan lamang yung mga larawan. Siyempre, madalas ang mga nakalagay po doon ay yung diploma naming mga magkakapatid. Sa kwarto ko po ay hindi rin ako mahilig sa mga pictures. Pero merong isang picture aking tinatago at pinahahalagahan. No? Ito po yung picture ng aking nanay at ng aking tatay. No? Ito po yung aking mga magulang. Napakahalaga ng picture na yaan sa akin. No? Kasi bihira kaming lumabas, pamilya at kumain sa labas. Ang laging sinasabi ng aking mami, maraming gagawin at napakamahal kapag kain sa labas. Pero hindi ko makakalimutan, itong picture na ito ay po yaan sa BGC ay dahil birthday yaan ng aking tatay. No? At hindi ko makakalimutan, bago mag-birthday, yung aking tatay, sabi ko sa kanya, Daddy, ano ang gusto mong regalo sa birthday mo? Ang sabi niya sa akin, wala akong gusto, basta kung meron ka lamang time, umuwi ka ng bahay para magkasama-sama tayo. Sabi ko, hindi, birthday po ninyo, ano po yung gusto niyong regalo? Ang sabi niya, alam mo naman na ako ay retired na, hindi kailangan ng ano pa mang gamit. Sabi niya, basta umuwi ka na lamang kapag meron kang time. Pero naalala ko nung yung aking tatay po nagkatrabaho pa sa Binondo, ang kanyang trabaho ay sa Pier 8 Arastre. Siya yung nagpapasweldo doon ng mga empleyado. Ang lagi niya sinasabi sa aming makakapatid, yung kanyang isang kaopisina, ang damit araw-araw ay lakos. No? Yun ang sabi niya. Sabi niya sa amin, yung lakos ng aking katrabaho ay luma na, mukha pa ring bago kasi parang napakatingkad ng kulay. Yun ang tumamo sa aking isipan. At yung tatay ko, syempre, nagtitipid kaya hindi nakakabili ng mga bagay na yun. Ang sabi ko, sama, pag birthday niya, yun ang aking regalo sa kanya, t-shirt na lakos. Pero aaminin ko, ako po ay nagkurip. No, ano ang ginawa ko? Pumunta ako ng Green Hills para bumili ng peking lakos. Yung po ay color brown na lakos. At hindi ko makakalimutan dahil pareho kami ng size, bumili po ako ng t-shirt na lakos na may kwelyo, color brown na kasize ko. At ito ay pinabalot ko ng maganda. Sobrang ganda yung balot. At umuwi po ako ng bahay. Ang sabi ko, Daddy, happy birthday. Ito po yung regalo ko sa iyo. Ang sabi niya sa akin, ba't nag-abala ka pa? Sabi ko, syempre Daddy, ay birthday mo. Buksan po ninyo. So binuksan ng tatay ko yung kanyang regalo. At nung ito'y kanyang nakita, nang laki yung kanyang, no, ang sabi niya sa akin, Godwin, bakit ka bumili ng napakamahal na t-shirt? Ito ay lakos. No, hindi niya alam na peki yun. No? Ang sabi ko, Daddy, dahil birthday mo, kailangan meron akong regalo sa iyo. Ang sabi ko sa kanya, isukat po ninyo. Siya'y very excited, hinubad niya yung kanyang t-shirt nung oras doon at sinukat niya yung t-shirt na ibinigay ko. Pagsuot niya, ang sabi niya sa akin, God, medyo masikip, no? Pwede ba papalitan mo ng one size bigger? Kasi sayang naman, napakamahal. No? Nung sinasabi niya yun, naisip ko, sabi ko, Panginoon, saan ko bang stall sa Green Hills binili ito? Magkakamukha ng stall yan doon. No? Sabi ko, hindi ko pupuntan yan para lamang papalitan yung halagang 200. Sabi nung aking tatay, basta palitan mo, sayang naman, pwede ba? Sabi ko, sige po Daddy, pwede naman po. Pag uwi ko ng senaryo, kinuwento ko yan sa mga kasama kong pari. Ang sabi sa akin nung isang pari, bastos ka, binigyan mo ng peke yung tatay mo. No? Tatay mo yan, nagkuripot ka pa. No? Sabi niya sa akin, bigyan mo siya ng original, total birthday naman.
Ako'y nakonsensya. Nagpunta po ako sa Rockwell para bumili ng totoong lakos. Yan po yung suot-suot niyang color green. Pagdating sa bahay, ibinigay ko sa kanya yung t-shirt. Ang sabi niya sa akin, napalitan ba? Sabi ko, opo, pero wala na po yung color brown. Meron na lamang po ay color green. Ang sabi niya sa akin, ay maganda yung kulay. Ba't parang mas matingkad ito kaysa kahapon? Ang sabi ko, Daddy, isukat po ninyo. No? Sinukat niya. Pagsuot na pagsuot niya, ang sabi niya sa akin, God, mas malambot ito kaysa kahapon. So wala siyang idea hanggang siya ay namatay na yung unang sinukat niya ay peke. Ang sabi niya sa akin, ang sarap sa pakiramdam. Sabi ko, sige Daddy, happy birthday po. After many weeks, nung ako'y tumawag sa bahay, ang sabi ko sa kanya, Daddy, napansin ko, pag nagsisimba kayo ng Mami, hindi mo ginagamit yung t-shirt na lakos na color green. Sabi ko, ayaw niyo po ba ng kulay? Hindi po ba okay sa inyo yung size? Ang sabi niya, okay nga, no? Maganda nga yung kulay, eksakto nga sa akin yung size. Sabi ko, ba't niyo po sinusuot? Hindi ko po nakikitang ginagamit ninyo. Sabi ko, wag na, no? Baka magalit ka. Sabi ko, hindi, bakit po? Ang sabi niya, kasi yung kuya mo nakita yung t-shirt, hiningi, ibinigay ko. No? Sabi ko, ibibigay din pala sana, peke na lamang ang iniregalo ko. No? Pero kidding aside, kung tatanungin niyo ako, nagsisisi ba ako at binigyan ko siya ng ganoong t-shirt? Hindi. Bakit? Kasi alam ko na nung ito ay kanyang natanggap, siya ay tuwang-tuwa. No, napakasaya niya. Pero alam ko rin, nung ito ay kanyang ibinigay, aking kapatid, siya din ay masaya bilang isang magulang. Siguro mga kapatid, ito yung ating huwag kakalimutan, yung saya ng Panginoon na ibinigay niya sa atin si Jesus. Ang kanyang ibinibigay ay hindi lamang isang gamit, hindi isang t-shirt, kahit gaanong kamahal pa yan. Ang kanyang ibinigay, walang iba kung hindi yung kanyang buktong na anak bilang tanda ng kanyang pag-ibig. Pero magandang paalaala po yan sa atin sa pasimula ng ating simbang gabi. 2 L ang kailangan mahubog sa atin. Yung first L is light, liwanag. Sana tignan natin ano bang aspeto ng ating buhay ang kailangan ayusin at baguhin ng Panginoon sa atin para tayo ay makapamuhay sa matuwid at tayo ay maiwas sa kasamaan. At pangalawang L is love. Kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang anak dahil sa pag-ibig, sana tayo din, ang lahat ng ating ginagawa ay dahil sa pag-ibig at tanda ng pag-ibig. Sabi nga ni Jesus, merong patotoo na higit sa patotoo ni Juan. At ito yung mga bagay na ipinagawa sa akin ng Ama. Kasi mga kapatid, kapag walang pag-ibig sa ating ginagawa, lahat ng ito ay nawawala ng saysay. 9 na araw ng simbang gabi, hindi lamang tayo may hinihingi sa Diyos, pero meron ding hinuhubog ang Panginoon sa atin. 2 L, light and love.